second naman tayo. Yung Second. second po ninyo, di ba nga sabi po ninyo, meron po tayong hair loss, lalo po may mga na lalabas po ng hook, no? So, upon po na sinabi ko po kanina, bago po yung check testing po natin, mostly po na dahilan is stress. Stress na ako dahil sa problema. Dapat yung nagbibigay sa akin ng problema, bawas-bawasan mo na. Yung papasaway mo sa akin. O, tingnan mo ha, na-detect ni ma'am na meron akong stress. So, number one po, Kailangan mo na akong bigyan ng stress. yung number two po na sa testing po ninyo is the cerebral arteriosclerosis. So, pag sinabi po cerebral, brain nerve po yung pinag-usapan natin, yung mga ugat sa utak. So, pag sinabi po arteriosclerosis, may inflammation po. Which is, kumbaga, may pamamaga sa mga nerves po natin. Pero, relax lang po, mami. So, ang pamamaga na po yun, hindi po siya delikado, ha? Just nakukuha po siya dahil sa stress. Yan. Namamaga na ang umat ko sa stress sa'yo. Huwag ka nang pasaway para hindi ako matay. So, pag like example, may mga bagay po tayong iniisip na mga problema. Kaya nga, nainis ako. Daming problema ito kasi may kasalanan eh. So, okay po, yung range po natin is 0.103 to 0.642. Kayo po ay naka-0.960. Ano po yan? Ano po siya, mas mataas po siya sa normal range. Ngayon po, ang kailangan po natin, may mga times po ba na once na i-stress po tayo, may sumasakit po sa ulo? Mayroon dito po, sumasakit. Yan po yung isa po dahilan. So, ang kailangan niyo po is reduce stress, pay attention to rest, need niyo po magpahinga, na pag nararamdaman niyo na po stress na po kayo, kumalma po muna kayo, maglabas-labas po muna, ayuan. Kaya nga yung ginagawa ko, pag na-stress ako, iniiyak ko. Tapos yung nagpapa-stress sa akin, binablock ko para mawala ng stress. Kaso kapag binablock ko naman, gumagawa naman siya ng paraan para stressin niya ako ulit. Ayun, yung problema. Gusto natin umiwas, ma'am. Gusto niya akong patayin sa stress. Opo. And upon po dito sa check, bawal po muna yung konti lang po muna kumain ng mga karne-karne, ha? Yung mga cholesterol po, mga prito-prito po natin. Yes, po. Iwas-iwasan po natin. And yung exercise po, kahit walking lang po sa umaga. Mga ilang minutes po? 1 hour na ang lakad sa umaga or 30 minutes, okay na po yan. Basta makapaglakad-lakad lang po. Yung hindi pa po masyado mainit. Yung parang mga 7 to 8 or 6 to 7 para po yung vitamins mo na sikat na araw. So far, yun po ang inyong main problem. Sakit dito po pa ako. So, Yung mga ganyan mga nerves ko na parang dito ko na gumagano. Ayun, sa nerves yun. Opo, B12 po, kulang po tayo. Need po natin ng B12, para po sa ating sa katawan. Yung B12 na yun, pwede ito times a day? Pwede? Opo. Tapos, Morning at saka evening? kung ano po yung dosage po ng B12 po. Okay. So, growth bone index naman po, cartilage healing, medyo mababa po. Need po natin ng good maintained sitting and stand position yung para pagpupo na maayos, tayo ng maayos. And kailangan po na huwag pong masyadong tumayo nang walang ginagawa. Okay, dapat po, Kasi namamalas yung dito po. Medyo po yun. Nakikita niyo pala dyan. Yes po, ito po siya. Maintain good sitting and stand, pay attention to rest. Kahit po nagtatrabaho tayo, na hindi po pwedeng dire-diretso. Kailangan po natin magpahinga din po. Kaya nga. Kasi yung mga ibang employer dyan na walang awa sa mga kasambahay, na hindi na pinapahalos, papatay na lang sa oras, 16 hours, 15 hours, 13 hours, 10 hours. Dapat hindi yung ganun. Tsaka, sa cardiovascular natin medyo mataas na po yung cholesterol crystal natin. Iwasan na po yung mga mamamantika po. Ayoko na nga, gusto ko ng gulay. Kasi wala kasi trabaho. Yung mga trabaho ko kasi nabibilong sa food. Tapos yung vascular resistant po natin, which is the cardiovascular. Once po pag sinabi po natin cardio and cerebral, it means po is heart and brain po. Okay, so sinabi po dito, so vascular
elasticity po natin, medyo meron po resistance na kumbaga hinihingal po ba tayo. Hingal ako. Mabilis po tayo hingalin, which is po mataas po siya sa normal range po natin. Ito, mababa Anong po. cost niyan? Sa mga matataba? Hindi rin. Opo, mayroon din po. And need po natin ng proper exercise need for our vital. Kasi ang lung capacity po natin yan, pag sinabi pong vital, which is yung paghinga po natin, Kaya nga. apektado po silang po natin. Okay? Yes. So, lagi hingalin po tayo. So far, yung thickness naman po, yung lapot naman po ng dugo po natin is It's normal. po. Ang problema lang po is hingalin po tayo, which is Kasi may asthmatic kasi ako eh. yes po. Ito po, and yung pag-pump po ng ating dugo into brain po is medyo kinukulang po. Kailangan ng exercise. Yes po. Yung circulation po, need po doon. So, punta po tayo sa lung function po ninyo, which is the vital capacity po ninyo, masyado pong bagsak sa normal range. Which is dapat the normal range is 3,348 to 3,529. Kayo po ay naka 3,152. So, bagsak. So, kailangan po ng exercise. Exercise talaga. Yung pagtitiktok ko every night. Pwede ba yan exercise? So, ang airway resistant po, yung arterial oxygen po natin, which is mababa. So, ang kailangan niyo po gawin, may bago po kayo matulog, kumuha po kayo ng paper bag, yung sumpot po, na brown, yung maliit lang, ganunin niyo po, inhale, exhale for Mga 5 minutes po bago matulog para po ma-practice and ma-exercise po ang ating ma-exercise po ang ating lungs ay yung pagsinga po natin para hindi po tayo hingalin. Okay po. Okay. So, tingnan po natin yung inyong Yung mata ko, malinaw pa. Nakakatusok pa nga ng yung mga crime na maliliit na butas. Sa awa ng Diyos, walang problema yung mata ko. pero tignan po natin yun kasi ang visual fatigue po natin is mataas po kung bago po tayo magpabad masyado sa cellphone. So, Sa cellphone talaga wala itong cellphone. yes po. So, sa Talaga? sa skin po natin, Sa skin, okay lang naman. Kasi free radicals po meron. Ay? Medyo dry po ang ating Kasi- yung moisture loss po. Medyo mataas na po, medyo dry po. Need lang po ng water. kasi hindi ako umiinom ng tubig. Yes po, need lang po ng water. Yung talagang problema sa akin. Yung elasticity po, and yung melanin po ninyo, skin melanin, which is ito po. Yung mga melasma po natin, kita po siya mataas po. Saan niya? Anong kayo sa dahil sa tubig? Kulang sa tubig? Ano ba? Hindi po. Sa ano? Ang dahilan po ng ating melasma, which is the skin pigmentation is yung free radicals, which is the radiation. Nakakasulog po sa yung sikat ng araw. So, kailangan po natin, ng sunblock. Lagi ang sunblock na sa loob ng pinagbahay, hindi po natin ng sunblock. Lalo na po kanina, sabi ko po sa inyo, bagay na bagay po si Full Glow. Kaya Para po sa inyo, ibabagay po sa mukha nyo kasi nakakatulog po siya magpalighten po na inyong skin pigmentation. Iwasan po munang gumamit ng mga rejuvenating set dahil harsh po yun sa skin. And right after na tinigil nyo po yun, babalik po ang inyong melasma. Kaya nga. So, ganun po siya. Kasi the more po siyang naminitis, the more pong naminitis ang ating skin sa mukha. And ang pinakamanipis na part ng skin is sa mukha po. So, kailangan habang hindi pa siya ganun kaitim, may kailangan mo po na kumbaga ma-prevent na po natin siya. Kasi once na mag-darken po yan, mahihirapan na po kayo ibalik po siya sa Okay. o sa kaya nga po kanina inintroduce ko si sabon po sa inyo, which is hindi lang pa siya para sa buhok, which is makakatulong po siya sa may lasma po ninyo kasi sayang naman po ang beauty natin na marami po tayong hyperpigmentation. Kaya nga, nainis ako eh. Ayan po, kita niyo po yan yung mga dark spots po. Kaya nga, nakikita ko kasi. Huwag niyo na pong palalain po yan. Kasi pag nag-dark na po yan, need na po pong i-laser. And ang laser po is mahal na po. And hindi po siya nakikita sa isang laser lang. Kasi I am an esthetician dito. Nagtrabaho po ako sa mga skincare clinic, which is madami po kaming mga kliyente na puro melasma po problema. And hindi lang po yung isang session.
Talaga, sige, sige. And mahal po siya mas. Kaya nga, mahal nga.